Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso natin sa Orange Audio. Ako po si Orange at muli ko kayong inaanyayahang buksan ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwento. Sabi nila, may mga sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya, pero kayang pagalingin ng kalinga. Paano kung ang pag-ibig na ipinagbabawal ang siya palang lunas na matagal mo nang hinihintay? Anong ginawa mo sa anak ko? Ang sigaw na yon ay parang isang sampal na gumising kay Nena. Huminto ang kanyang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Papatayin mo siya. Manloloko. Ang mga salita ni Doña Elvira Alvarado ay tumusok sa kanyang puso na parang mga bubog. Nanlamig ang buo niyang katawan, mas malamig pa sa makintab na sahig na kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, ang babaeng kaharap niya, ang ina ng lalaking ilang araw na niyang inalagaan ng buong puso, ay naging isang halimaw. Hindi makapagsalita si Nena. Ang mga labi niya ay tuyo. Ang lalamunan niya ay parang piniga. Saan ako nagkamali? Tanong niya sa sarili. Nangunot ang noo ni Doña Elvira. Ang mga mata nitong perpektong napintahan ng eyeliner ay nag-aapoy sa galit. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa ng mga kung ano-anong dahon mo. Mas lalong nanghina si Lucas. Automatikong napalingon si Nena sa kama kung saan nakahiga si Lucas. Ang balat nito ay mas maputla kaysa kahapon. Ang paghinga ay tila mas mababaw. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Nena. Hindi ito ang unang beses na minaliit ang kanyang kaalaman. Pero ngayon, iba ang sakit. Dahil sa mga nagdaang araw, ibinuhos niya ang lahat. Ang mga gabing walang tulog sa pagbabantay, ang bawat dasal, ang bawat dahon na maingat niyang pinili at pinakuluan, lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang lola para lang guminhawa ang pakiramdam ni Lucas. At ngayon, ito ang isusukli sa kanya. Isang bintang na siya ang lason. Huwag kang tumunganga dyan, sigaw ulit ni Doña Elvira. Umalis ka sa pamamahay na ito. I don't want to see your face ever again. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Napahakbang paatras si Nena. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang palda. Sa loob ng bulsa, naramdaman niya ang maliit na supot ng mga pinatuyong halaman. Ang kanyang tanging sandata. Ang kanyang tanging paalala na may halaga ang kanyang alam. Elvira, tama na yan. Isang boses, malalim at puno ng awtoridad, ang pumutol sa galit ni Doña Elvira. Mula sa may pintuan, pumasok si Don Miguel Alvarado, ang patriarka ng pamilya. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin sa kabila ng edad. Ang kanyang mga mata ay matalas na tumingin mula sa asawa patungo kay Nena. Pero Papa, protesta ni Doña Elvira, ang boses ay bahagyang lumambot, pero puno pa rin ng hinanakit. This girl, this quack doctor almost killed my son with her superstitious nonsense. Hindi pinansin ni Don Miguel ang sinabi nito. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Nena. May nakita siyang kakaiba sa dalaga, hindi lang takot, kundi isang klase ng tibay na hindi nababali. Ano ang maipapayo mo, Iha? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Nagulat si Nena sa tanong. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Kakailangan po niya ng hangin, Don Miguel. Halos pabulong niyang sabi. Ang hangin po ng bukid noon, hindi po ang hangin na galing sa aircon. Ang katawan niya po, hinahanap niya ang lupa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Naririnig mo ba yan, Papa? Lupa at hangin. Iyan ba ang ipapalit natin sa libu-libong pisong gamot mula sa Maynila? Pero si Don Miguel ay hindi tumawa. Tinitigan niya si Nena ng matagal na para bang sinusukat ang kaluluwa nito. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng dalaga. Sige, deklara ni Don Miguel na ikinagulat ng lahat. Papa! Tinaas ni Don Miguel ang isang kamay para patahimikin si Doña Elvira.
Muli siyang tumingin kay Nena at ngayon ang kanyang mga mata ay seryoso at may bigat na babala na, "Bibigyan kita ng 1 linggo," sabi niya. 1 linggo para patunayan na yang lupa at hangin mo ay may bisa. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Nena. Ngunit agad din itong namatay nang marinig niya ang kasunod na sinabi ng matanda. "Pero tandaan mo ito, iha," pagpapatuloy ni Don Miguel, "ang bawat salita ay may diin." Sa oras na lumala si Lucas kahit katiting, "Ikaw mismo ang ipapakulong ko." Ang banta ay nakabitin sa hangin, malamig at mabigat. Napalunok si Nena. Ang tingin niya ay napunta sa maputlang kamay ni Lucas na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ang silid ni Lucas ay parang isang kulungan. Malamig, tahimik, at walang buhay. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampshade at ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang pabalik-balik na paglakad ng personal nurse na itinalaga ni Doña Elvira. Bawat hakbang ni Nena papasok sa silid ay maingat. Bawat paghinga ay pinipigil. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw, pumapasok sa lugar na ipinagbabawal. Sa isang sulok, nakaupo ang nurse. Alerto. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Sa tabi nito, isang itim na bag na laging naka-zipper. "Anong kailangan mo?" tanong ng nurse. Ang boses ay mataray. "Titingnan ko lang po ang kalagayan niya." Mahinang sagot ni Nena. Lumapit sa kama. Pinagmasdan niya si Lucas. Natutulog ito pero hindi mahimbing. May mumunting butil ng pawis sa kanyang noo kahit pa malakas ang aircon. Hinawakan ni Nena ang kanyang kamay. Malamig na parang yelo. Giniginaw siya, bulong ng isip ni Nena. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, lumapit si Nena sa bintana na natatakpan ng makapal na kurtina. "Hoy! Anong gagawin mo?" sita ng nurse. "Bawal buksan yan. Utos ni Ma'am Elvira." "Sandali lang po," pakiusap ni Nena. Ang boses ay nagmamakaawa. Kailangan niya ng totoong hangin. Hindi na niya hinintay ang sagot ng nurse. Mabilis niyang hinawi ang kurtina at binuksan ng bahagya ang sliding window. Agad pumasok ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin mula sa kabukiran. Para itong isang hininga ng buhay sa loob ng artipisyal na silid. Bumalik siya sa tabi ni Lucas. Kumuha siya ng isang maliit na bimpo mula sa kanyang bulsa at isinawsaw sa maliit na palanggana ng maligamgam na tubig na may pinaglagaan ng dahon ng sambong. Isang bagay na palihim niyang inihanda. Piniga niya ito at dahan-dahang idinampi sa noo ni Lucas. Sa pagdampi ng bimpo, tila nag-relax ang mga muscles sa mukha ng binata. Unti-unti, nagmulat ang kanyang mga mata. Malabo noong una, bago dahan-dahang luminaw. At ang una niyang nakita ay ang mukha ni Nena. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Nakita ni Nena ang pagod at kalungkutan sa mga mata ni Lucas. At nakita ni Lucas ang pag-aalala at kalinga sa mga mata ni Nena. Isang malalim na paghinga ang kumawala mula kay Lucas na para bang ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag. Inilibot niya ang tingin na amoy ang hangin na pumapasok sa bintana. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na para lamang kay Nena. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. What is the meaning of this? Ang pinto ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Doña Elvira. Ang mukha ay hindi maipinta sa galit. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa nakabukas na bintana patungo sa kamay ni Nena na nasa noo ni Lucas. "How dare you?" sigaw niya, mabilis na lumapit. "Sinabi ko nang layuan mo ang anak ko." Bago pa man makakilos si Nena, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napahawak si Nena sa kanyang mukha.
Ramdam ang hapdi at init. Nangingilid ang kanyang mga luha, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Nangyari ang lahat sa harap ni Lucas. At si Lucas, na kanina lang ay parang isang halamang lanta, ay biglang nagkaroon ng buhay. Hindi siya makapagsalita, pero ang kanyang mga mata na nakatitig sa ina ay nag-aapoy. Isang tingin na puno ng galit at pagkasuklam. Ang sampal na yon ay nagpabagsak sa isang pader sa loob ni Lucas. Hindi niya magawang gumalaw, hindi niya magawang magsalita ng tuwid, pero ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan ay naikuyom niya sa kanyang mga kamay. At ang lahat ng galit at sakit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay nag-apoy sa kanyang mga mata, direktang nakatutok sa kanyang ina. Nakita ni Doña Elvira ang tingin na iyon. Isang tingin na hindi niya pa kailanman nakita mula sa kanyang masunuring anak. Nagulat siya. Sa isang iglap, nawala ang kanyang tapang at napalitan ito ng pagkalito. Lucas, anak. Sinubukan ni Lucas na bumangon. Wag. Usal niya. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Huwag mo siyang saktan. Parang bombang sumabog sa silid ang mga salitang iyon. Iwan niyo kami. Mahinang utos ni Lucas, pero puno ng bigat. Ang tingin niya ay lumipat kay Nena at sa isang saglit, ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pakiusap. Naintindihan ni Nena. Mawalang galang na po, Don Miguel, Doña Elvira, sabi ni Nena, yumuko ng bahagya habang hawak pa rin ang namumulang pisngi. Kung maaari po, kami na lang po muna ni Sir Lucas. Walang hiya simula ni Doña Elvira, pero pinutol siya ng boses ni Don Miguel. Elvira, labas, maring sabi ng matanda. Tumingin ito sa nurse. Ikaw din, hayaan mo sila. At sa unang pagkakataon, sinuway ni Lucas ng harapan ng kanyang ina. At ang hari ng pamamahay na ito, si Don Miguel ay pumanig sa kanya. Walang nagawa si Doña Elvira kundi maglakad palabas. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Sumunod ang nurse. Isinara ni Don Miguel ang pinto sa kanilang likuran. At sa wakas, huminga ang silid. Naiwan ang katahimikan. Nilapitan ni Nena si Lucas. Dahan-dahan niyang inayos ang unan nito. Hindi pa rin sila nag-uusap, hindi na kailangan. Sa mga tingin pa lang, nagkakaintindihan na sila. Kinabukasan, pinayagan na si Nena na alagaan si Lucas sa paraang alam niya. Binuksan niya ang lahat ng bintana. Inilabas niya ang binata sa hardin. Itinulak ang wheelchair nito sa damuhan. Kumuha si Nena ng isang dahon ng gumamela. Maingat niya itong pinunasan ng laylayan ng kanyang damit hanggang sa kumintab ito. Inabot niya ito kay Lucas. Tingnan niyo po, sir, sabi niya. Kahit po dahon lang, kapag inalagaan, kumikinang. Tinanggap ni Lucas ang dahon. Pinagmasdan niya kung paano tumatama ang sikat ng araw dito, kung paano lumalabas ang kulay berde nitong buhay na buhay. Isang simpleng ganda na matagal na niyang hindi napapansin sa loob ng kanyang magulong mundo sa Maynila. Gabi na nang dalhan ni Aling Flor ng hapunan si Nena sa kusina. Ang matandang kusinera ay pasulyap-sulyap sa paligid na para bang may takot na may makarinig sa kanila. Nena, anak, bulong ni Aling Flor. Mag-iingat ka kay Doña Elvira. Iba yun magalit. Alam ko po, Aling Flor, sagot ni Nena. Umupo si Aling Flor sa tapat niya. Siguro, kailangan mong malaman. Ang pamilya niyo kasi, may malaki kayong utang na loob sa mga Alvarado. Napakunot ang noo ni Nena. Ang lolo ko po, di ba? Tinulungan daw ni Don Miguel noong nagkasakit. Umiling si Aling Flor at may hiya sa kanyang mga mata. Higit pa roon, anak, ang lolo mo. Nasangkot siya sa isang malaking kaso noon. Isang aksidente. Muntik siyang makulong habang buhay. Si Don Miguel ang gumamit ng lahat ng pera at impluensya niya para mapawalang sala siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nena. Ngayon niya lang narinig ang buong kwento.
Iyon ang dahilan kung bakit hindi makatanggi ang lola mo sa kahit anong gusto nila, dagdag ni Aling Flor. Ang utang na loob na yon, parang tanikala, Nena. Mag-iingat ka. Ang mga salitang utang na loob ay umikot-ikot sa isip ni Nena hanggang sa kanyang pag-uwi. Isang tanikala, isang kadena na hindi nakikita. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang tanikalang yon ay ginagamit na bilang isang sandata laban sa kanya. Sa maliit nilang bahay, nakaparada sa labas ang isang itim at eleganteng kotse. Pagpasok ni Nena sa pinto, naabutan niya ang kanyang lola na nakaupo, nanginginig, kaharap ang isang bisita na hindi niya inaasahan. Doon, sa kanilang maliit na sala, nakaupo si Doña Elvira Alvarado. Ang kanyang nangiti ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Good evening, Nena," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. "I was just having a little chat with your lola. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa utang na loob." Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang yelo na gumapang sa sahig ng kanilang maliit na sala. Pinanlamig ang buong paligid. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Nanginginig ang boses na tanong ni Nena. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa malamig na mukha ni Doña Elvira patungo sa namumutlang mukha ng kanyang lola. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. "Simple lang, Nena. Alam nating pareho na hindi ka nababagay sa hasyenda. Ang tulong mo ay nagdudulot lang ng stress kay Lucas para sa kapakanan ng lahat at bilang pagtanaw na rin sa utang na loob ng pamilya ninyo. I think it's practical na kusang loob ka nang umalis." Bawat salita ay isang patalim. Nakita ni Nena ang pagtulo ng luha sa mga mata ng kanyang lola Flora. Ang matanda ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang duster, nanginginig sa takot at hiya. Hindi na napigilan ni Nena ang sarili. "Wala po akong ginagawang masama at wala po kayong karapatang pumunta rito at takutin ang lola ko." "Nena, wag!" Pigil ng kanyang lola. Hinawakan ang braso ng apo. Tumayo si Doña Elvira, inayos ang kanyang mamahaling damit. "Hindi ako nananakot, Lola. Nagpapaalala lang. Aalis na ako. Inaasahan ko ang tamang desisyon mula sa inyo." At tulad ng isang reyna, tinalikuran niya sila at lumabas ng bahay. Iniwan ang laso ng kanyang mga salita. Nang magsara ang pinto, humagulgol si Lola Flora. "Apo, patawarin mo ako," sabi nito sa gitna ng pag-iyak. "Pinapaalis ka na niya. Siningil niya ang utang natin. Kung hindi ka raw aalis, baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Baka bawiin nila ang lupang sinasaka natin." Niyakap ni Nena ang kanyang lola. Sa loob niya, isang digmaan ang nagsisimula. Ang tungkulin sa pamilya laban sa isang damdamin na hindi pa niya lubos maintindihan. Ang utang na loob laban sa nararamdaman niyang tama. Umalis siya sa hasyenda para sa kapakanan ng pamilya. Iyon ang nararapat. Iyon ang tama. Pero bakit parang pinipiga ang puso niya sa isiping hindi na niya muling makikita ang mga mata ni Lucas? Samantala, sa hasyenda, ang gabi ay lumalim. Isang tray ng pagkain ang nakapatong sa mesa sa tabi ng kama ni Lucas, hindi pa nagagalaw. "Sir Lucas, kumain na po kayo," pakiusap ni Aling Flor. "Kahit kaunti lang." Umiling si Lucas, ang tingin ay nasa bintanang nakasara na muli. Nasaan siya? Iyon lang ang tanong niya. Hindi makasagot si Aling Flor. "Ayaw kong kumain, ayaw ko ng gamot," sabi ni Lucas. Ang boses ay walang buhay. "Tawagin niyo siya." Bumalik si Nena sa kanyang silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Ang isip niya ay gulong-gulo, desperasyon, pagkalito, at isang pakiramdam ng pagkakanulo. Maya-maya, pumasok si Lola Flora. May dalang isang basong tubig. Umupo ito sa tabi niya. Ang mga mata ng matanda ay mugto pa rin. "Masakit ba, apo?" tanong nito. Tumangulang si Nena, hindi na napigilan ang pagtulo ng sarili niyang mga luha.
Hinawakan ni Lola Flora ang kamay ng kanyang apo. Ang balat nito ay kulubot na, pero ang hawak ay puno ng pagmamahal. Tinitigan niya si Nena at sa mga mata ng matanda, nakita ni Nena ang isang bagong desisyon. Ang utang na loob, nababayaran niya ng pera, ng serbisyo. Mahinang sabi ni Lola Flora. Pero ang utang ng puso, habang buhay mong dadalhin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Nena. Gawin mo ang sinisigaw ng puso mo, apo. Ako na ang bahala rito. Ang mga salitang yun ang nagpabago ng lahat. Para itong isang susi na nagbukas ng kandado sa puso ni Nena. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naglakad siya palabas ng kanilang bahay, pabalik sa daan patungo sa hasyenda. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at tiyak. Hindi na siya ang Nena na duwag at sunod-sunuran. Pagdating niya sa malaking gate ng mansyon, naroon si Doña Elvira sa may veranda, nagkakape, na para bang inaasahan na ang kanyang pagdating para sa isang malungkot na pamamaalam. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Elvira, may ngiting mapang-asar sa mga labi. Diretsong lumakad si Nena palapit dito, huminto sa paanan ng hagdan. Hinarap niya ang ina ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay matatag at walang bakas ng takot. Hindi po ako aalis, deklara niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Hanggat hindi gumagaling si Sir Lucas. Isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa veranda. Nagtitigan si Nena at si Doña Elvira. Ang isa ay puno ng determinasyon. Ang isa ay nanlilisik sa galit. Akala ni Nena ay sasabog na ang ginang. Pero sa halip, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Let's see how long you last, bulong nito, bago tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. Hindi iyon isang pagkapanalo, alam ni Nena. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Si Doña Elvira ay laging nakabantay. Ang bawat galaw ni Nena ay kanyang sinusukat. Pero hindi alam ng ginang, may mga kakampi na si Nena sa loob ng pamamahay. Si Aling Flor ang naging mga mata at tenga nila. Siya ang nagsasabi kung kailan wala si Doña Elvira sa paligid. At si Don Miguel, wala itong sinasabi, pero ang isang pagkikibit balikat o isang bahagyang pagtango kapag nakikita niyang itinutulak ni Nena ang wheelchair ni Lucas patungo sa likod bahay ay sapat ng basbas. Isang hapon, dinala ni Nena si Lucas sa isang lugar na halos walang nakakaalam. Isang maliit at nakatagong pinto sa likod ng mga lumang banga, natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Ang kanilang lihim na hardin. Pagpasok nila, para silang pumasok sa ibang mundo. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng dama, de noche at sampagwita. Ang huni ng mga kuliglig ay isang malamyos na musika. Ito ang kanilang santuaryo. Umupo si Nena sa damuhan, sa tabi ng wheelchair ni Lucas. Alam mo, simula ni Lucas, ang boses ay malinaw na ngayon. Sa Maynila, ang hardin namin perpekto. Bawat damo, sukat. Bawat bulaklak na kalinya, parang hindi totoo. Tumingin siya sa paligid. Ito, magulo. Pero ito yung totoo. Ngumiti si Nena. Dahil may buhay po rito, sir. Tinitigan siya ni Lucas. Lucas? Just Lucas. May sinseridad sa kanyang mga mata. Nena, salamat. Para po saan? For this. For reminding me what it feels like to breathe. Umamin si Lucas. Inamin niya ang bigat ng pagiging isang Alvarado. Ang pressure na maging perpektong tagapagmana. Ang pakiramdam na unti-unti siyang nalulunod sa mga expectations ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Ang sakit niya, anya, ay hindi lang sa katawan, nasa kaluluwa. Habang nakikinig si Nena, wala siyang nakitang isang mayamang heredero.
Ang nakita niya ay isang lalaking pagod na ang tanging gusto ay maging malaya. May ipapagawa po ako sa inyo, Lucas, sabi ni Nena maya-maya. Ano yon? Bumaba po kayo sa wheelchair, dito, sa lupa. Nag-alinlangan si Lucas, pero sumunod siya. Maingat siyang umupo sa damuhan sa tabi ni Nena. Ngayon po, bulong ni Nena, idikit niyo po ang tenga niyo sa lupa. Pakinggan niyo po ang tibok niya. Naramdaman ni Lucas ang pagiging katawa-tawa ng sitwasyon. Para siyang bata. Pero may tiwala sa mga mata ni Nena, kaya ginawa niya. Idinikit niya ang kanyang tenga sa damuhan. Naamoy niya ang lupa, naramdaman ang lamig nito sa kanyang pisngi. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya isang mahinang ugong, isang panginginig na tila nanggagaling sa kailaliman. Hindi niya maintindihan kung ano yon, pero naramdaman niya ang tibok ng buhay. Pag-angat niya ng ulo, nakatitig sa kanya si Nena, nakangiti. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa loob ng kanilang lihim na hardin, nawala ang lahat. Ang hasyenda, si Doña Elvira, ang sakit, ang Maynila. Ang natira lang ay silang dalawa. Dahan-dahan, inabot ni Lucas ang kamay ni Nena at hinawakan niya ito. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang saglit ng perpektong kapayapaan. Ngunit habang abala sila sa sarili nilang mundo, sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, may isang anino, isang mabilis na liwanag mula sa dilim. Parang kidlat na walang tunog, may kumuha sa kanila ng litrato. Ang gabi ng barangay fiesta ay isang pagsabog ng kulay at tunog. Ang buong plaza ay nagliliwanag sa daan-daang bombilya. Ang tugtog ng banda ay masigla at ang halakhak ng mga tao ay sumasabay sa amoy ng barbecue at bibingka na niluluto sa tabi ng daan. Sa tulong ng isang makahulugang pagtango mula kay Don Miguel, nagkaroon ng pagkakataon si Lucas na makalabas ng hasyenda. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang pasyenteng heredero. Siya ay si Lucas lang, kasama si Nena. Para kay Lucas, ang lahat ay bago. Ang ingay, ang dami ng tao, ang simpleng saya sa mukha ng bawat isa. Nakita niya si Nena sa kanyang sariling mundo. Bawat madaanan nila ay bumabati sa kanya. May mga batang yumayakap sa kanyang binti. May mga matatandang ngumingiti at tinatawag siyang anak. Dito, hindi siya ang hardinera ng mga Alvarado. Siya si Nena, ang mahal ng kanilang komunidad. At lalo lang siyang gumanda sa paningin ni Lucas. Gusto mo? Alok ni Nena. Itinuturo ang isang stall ng sagot gulaman. Tumango si Lucas at sa unang pagkakataon ay uminom siya mula sa isang plastic cup na may straw nakatayo sa gitna ng maraming tao. At iyon na yata ang pinakamasarap na inumin na natikman niya sa buong buhay niya. Habang naglalakad sila, may isang stall na nakaagaw ng pansin ni Lucas. Mga simpleng palamuti na gawa sa kamay, hikaw na gawa sa bao, pulseras na gawa sa tali, at isang kwintas. Isang manipis na sinulid na may palawit na gawa sa pinakintab na buto ng isang prutas. Simple lang, pero para sa kanya, iyon si Nena. Natural, maganda, at totoo. Magkano po ito? Tanong niya sa tindera. Binili niya ito at lumingon kay Nena. Para sa'yo. Nakita ni Nena ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay nagningning, mas maliwanag pa sa mga ilaw ng fiesta. Walang alahas mula sa Maynila ang makakapantay sa saya na naramdaman niya sa sandaling iyon. Hinawi niya ang kanyang buhok at si Lucas mismo ang nagsabit ng kwintas sa kanyang leeg. Nagsimula ang isang mabagal na tugtog mula sa banda. Nagkatinginan sila. Pwede ba kitang isayaw? Tanong ni Lucas. Ang boses ay halos pabulong. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng mga bituin at mga makukulay na banderitas, sumayaw sila. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ang kanilang mga mata ay hindi naghihiwalay.
Ang mundo sa paligid nila ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagsasabayan sa ritmo ng musika. Ito ay purong saya, purong pag-ibig. Gabi na nang bumalik sila sa hasyenda. Ang saya ng piyesta ay dala pa rin nila sa kanilang mga puso. Tahimik ang mansyon. Habang papasok sila sa malaking pinto, napansin ni Nena ang personal nurse ni Lucas na naglalakad sa pasilyo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ang nurse, isang nangiting malungkot at puno ng awa. May gusto itong sabihin, ibinuka pa nito ang bibig, ngunit mabilis na umiling at nagmamadaling umalis. Hindi na ito pinansin ni Nena. Ang mahalaga ay ang gabing ito. Ngunit pagdating nila sa paanan ng malaking hagdanan, ang kanilang saya ay biglang naglaho na parang bula. Doon, sa itaas, naghihintay si Doña Elvira. Nakatayo siyang parang isang estatwa, nakapamaywang. Ang kanyang muka ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. May hawak siyang isang puting envelope. Mukhang nag-enjoy kayo sa labas, sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog. Huminto siya sa harap nilang dalawa. Congratulations, sabi niya nang may pait. Ang tingin ay nakapako kay Nena. Sikat na kayo. Ibinigay niya ang envelope kay Lucas. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ng binata. Sa loob, isang nakaprint na litrato mula sa isang sikat na gossip blog sa Maynila. Ang litrato nila sa lihim na hardin, magkahawak kamay. Ang litrato ay parang isang lason na kumalat sa hangin. Nakatitig si Nena sa papel na hawak ni Lucas, ang kanyang sarili. Si Lucas, ang kanilang mga kamay na magkahawak, isang pribado at inosenteng sandali na ninakaw at ngayon ay ginawang isang maruming palabas para sa lahat. Sa itaas ng litrato, ang headline na nakasulat sa malalaking letra, ang sakiting tagapagmana, nakahanap ng lunas o ginagamit lang ng isang probinsyanang gold digger. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos lahat. Ito, sigaw ni Doña Elvira. Itinuturo ang litrato na parang isang ebidensya sa isang krimen. Ito ang pruweba, Papa. Tingnan mo, planado ang lahat ng ito. Pinalabas niyang tinutulungan niya si Lucas, pero ang totoo, mayroon siyang masamang motibo. Gusto niyang gamitin ang anak ko para sa pera, para makapasok sa pamilyang ito. Hindi po totoo yan. Sa wakas ay nasabi ni Nena, ang boses ay basag at nanginginig. Huwag ka nang magsinungaling, ganti ni Doña Elvira. Anong ginagawa niyo sa isang tagong lugar? Anong karapatan mong hawakan ang kamay ng anak ko? You are nothing but a common gardener. Napatingin si Nena kay Don Miguel, naghahanap ng tulong. Pero ang mukha ng matanda ay blanco. Ang reputasyon ng pamilya Alvarado ang nakasalalay. Nena, Lucas, magpaliwanag kayo. Utos ni Don Miguel. Ang boses ay mababa at seryoso. Pero bago pa man makapagsalita si Nena, si Lucas na ang gumalaw. Sa isang mabilis na kilos, nilukot niya ang papel sa kanyang kamay. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi para kay Nena, kundi para sa kanyang ina. Tama na, Mama, sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero may diin na ngayon lang narinig ng lahat mula sa kanya. Lucas, pinagtatanggol mo pa ang babaeng yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Doña Elvira. Humarap si Lucas sa kanyang ina at lolo. Ang kanyang tindig ay mas matatag, ang kanyang paghinga ay mas malalim. Para siyang ibang tao. Hindi niyo maintindihan, sabi niya, dahil hindi kayo nakikinig. Tumingin siya kay Nena at sa isang saglit, ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng lambing. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa kanila. Sa buong buhay ko, sinunod ko kayo sa lahat ng bagay. Ang kursong kinuha ko, ang mga kaibigan ko, ang buhay ko. At ano ang nangyari sa akin? Muntik na akong mamatay sa loob ng maganda
at perpektong kulungan na ginawa ninyo para sa akin. Natigilan sina Doña Elvira at Don Miguel. For the first time in my life, I feel alive. Pagpapatuloy ni Lucas, ang boses ay tumataas, puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, humihinga ako. At dahil yon sa kanya, itinuro niya si Nena. Kaya kung ipagpipilitan niyong paalisin siya, kung itataboy niyo ang nag-iisang tao na nagparamdam sa akin na buhay pa pala ako, huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. If she goes, I go. Isang ultimatum. Ang huling linya sa buhangin. Ang katahimikan sa salas ay nakakabingi. Si Doña Elvira ay napanganga. Walang masabi. Si Don Miguel ay nakatitig sa apo. Tila ngayon lang niya ito tunay na nakilala. Si Nena ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay sasabog na sa halo-halong gulat, takot at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon na yon, may biglang nagbago. Biglang namutla si Lucas. Napahawak siya sa kanyang ulo. Lucas, mahinang tawag ni Nena, nakita ang biglaang panghihina sa binata. Anak? Gulat na tanong ni Doña Elvira. Sumuray si Lucas, para siyang nawalan ng balanse. At sa harap nilang lahat, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Lucas, gisingin niyo siya. Lucas, anak. Ang sigaw ni Doña Elvira ang bumasag sa pagkatulala ng lahat. Agad na nagkagulo. Si Aling Flor at ang ibang mga kasambahay ay nagmamadaling lumapit. Si Don Miguel ay sumisigaw ng mga utos. Dalhin siya sa kwarto. Bilis! Sa gitna ng kaguluhan, si Nena ay parang isang posteng hindi makagalaw. Itinulak siya sa gilid ng mga taong nagmamadaling buhatin si Lucas. Ang tanging gusto niya ay sumunod. Ang tingnan kung anong nangyari, ang tumulong. Ngunit paghakbang niya palang patungo sa hagdanan, isang anino ang humarang sa kanya. Saan ka pupunta? Mariing tanong ni Doña Elvira, ang mga mata ay nanlilisik. Ang kaninang pagkataranta ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tititingnan ko lang po si Lu. Kasalanan mo ito, putol ni Doña Elvira. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang stress na idinulot mo, ang eskandalong ginawa mo, nakita mo na ang nangyari? Masaya ka na ba? Hindi po. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Sigaw niya. Mga gwardiya, palabasin ang babaeng yan. Now! 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at marahang humawak sa braso ni Nena. Hindi siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na itinapon palabas. Habang hinihila siya patungo sa malaking pinto, ang huling nakita niya ay ang pagsasara ng pinto ng silid ni Lucas. Ang lahat ng bintana sa ibaba ay muling ipinasara. Ang mansyon ay muling naging isang madilim at malamig na kuta. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog ay pinal, parang isang hatol. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa rito. Isusumpa kita. Sigaw ni Doña Elvira mula sa loob. Naiwan si Nena sa labas, sa dilim. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Pagkatalo, kawalan ng pag-asa, at isang matinding pag-aalala na dumudurog sa kanyang puso. Naglakad siya palayo sa mansyon. Ang mga hakbang ay mabagal at walang direksyon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo sa pader ng hasyenda, may bigla siyang naalala. Tumakbo siya patungo sa gilid ng property, malapit sa kusina, kung saan alam niyang walang gaanong nagbabantay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bungkos ng dahon ng oregano na pinitas niya kanina lang bago magsimula ang fiesta. Ito sana ang ipapainom niya kay Lucas para sa ubo nito. Ngayon, iba na ang silbi nito. Sa isang mabilis at desperadong kilos, ipinatong niya ang mga dahon sa isang nakausling bato sa may bintana ng kusina. Isang lugar na alam niyang makikita ni Aling Flor. Isang palihim na mensahe, isang dasal. Nagpatuloy siya sa paglalakad,
papalayo sa gate. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagbagsak ni Lucas, bakit parang hindi natataranta si Doña Elvira? Oo, sumigaw ito. Pero ang mga kilos nito ngayon ay kalmado at kalkulado. Tila may inaasahan siyang mangyari. Habang iniisip niya iyon, isang tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa malayo papalapit ang mga kumikinang na ilaw. Isang ambulansya. Isusugod na ba siya sa ospital? Naisip ni Nena. Isang maliit na pag-asa. Huminto ang ambulansya sa tapat ng gate. Bumukas ito. Pero walang stretcher na ibinaba para kunin si Lucas. Ang ibinaba ay mga kagamitan, mga bagong IV stand, mga monitor na kumikislap, mga kahon na may logo ng isang kilalang ospital sa Maynila. Hindi nila ilalabas si Lucas. Gagawin nilang isang high-tech na kulungan ang kanyang silid. Ang mga ilaw ng ambulansya, pula at asul, ay humahampas sa mukha ni Nena. Tinatanglawan ang mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Si Nena ay laging nakakulong sa kanyang silid. Ang pagkain ay hindi niya ginagalaw. Ang kanyang mga mata ay laging nakatanaw sa malayo, sa direksyon ng hasyenda, na para bang sa pagtitig niya ay makikita niya ang nangyayari sa loob. Ang kanyang mundo ay naging isang tahimik at masakit na paghihintay. Samantala, sa loob ng mansyon, si Aling Flor ay hindi mapakali. Nang umagang-umaga, matapos paalisin si Nena, habang siya ay nagwawalis sa may bintana ng kusina, nakita niya ito. Ang maliit na bungkos ng dahon ng oregano, bahagyang natuyo na, nakapatong sa bato. Agad niyang naintindihan. Isa itong mensahe, isang pakiusap. Bantayan mo siya para sa akin. At sinimulan nga ni Aling Flor ang pagmamasid. Ang nurse ni Lucas ay parang isang sundalo. Eksakto 8:00 ng umaga at 8:00 ng gabi. Papasok ito sa silid ng binata. Palaging may dalang isang maliit na tray. Sa tray, isang basong tubig at isang maliit, walang label na bote na may lamang puting tableta. Ang bitamina ni Lucas. Napansin ni Aling Flor ang isang pattern. Bago uminom ng gamot, si Lucas ay bahagyang malikot. Minsan ay sinusubukang bumangon. Ang kanyang mga mata ay may kaunting buhay, pero kalahating oras matapos niyang inumin ang bitamina, siya ay magiging tulog na tulog. Ang paghinga ay mababaw at ang balat ay mamumutla. Palaging ganoon. Sinubukan niyang kausapin ang nurse. Nurse, ano po bang bitamina yan? Mukhang napakalakas yata. Agad na nag-iba ang timpla ng mukha ng nurse. Huwag kang makialam sa hindi mo trabaho, Manang, sabi nito. Pero ang mga mata ay nerbyoso, pasulyap-sulyap sa paligid. Mabilis siyang umalis. Lalong lumakas ang hinala sa dibdib ni Aling Flor. Isang umaga, habang nagdadala ng almusal si Aling Flor sa silid ni Lucas, isinagawa niya ang isang mapanganib na ideya. Nagkataon, nakasabay niya ang nurse na dala ang tray ng gamot. Paglapit nila sa mesa, sinadyang natabig ni Aling Flor ang baso ng tubig na para sa gamot ni Lucas. Ay nako, pasensya na, sabi niya. Kunwari ay natataranta. Kukuha ako ng bago. Naiinis na tumingin sa kanya ang nurse. Bilisan mo. Pero nagmabagal si Aling Flor sa kusina. Pagbalik niya, naabutan niyang kinakausap ng nurse si Doña Elvira sa labas. Nakalimutan na ang gamot. Sa loob ng ilang oras na hindi nakainom si Lucas ng kanyang bitamina, napansin ni Aling Flor ang isang milagro. Bahagyang nagkaroon ng kulay ang mga pisngi nito. Ang paghinga niya ay mas malalim. Minulat pa niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Tila nagtatanong. Kumpirmado. May mali sa gamot. Kinagabihan, habang nagliligpit si Aling Flor sa pasilyo, narinig niyang may kausap sa telepono si Doña Elvira sa loob ng library nito. Bahagyang nakaawang ang pinto. Ang boses ng ginang ay mahina, pero sapat na para marinig. Oo, kailangan natin siyang mapapirma sa mga dokumento bago ang board meeting sa 1 linggo. Oo, alam ko.
Medyo nagiging malikot na naman siya nitong mga nakaraang araw. May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya at ang isinagot ni Doña Elvira ay ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Aling Flor. Kung ganoon, double the dose. He's becoming defiant again. I need him calm for the board meeting. Parang kidlat na bumalot sa buong pagkatao ni Aling Flor ang narinig niya. Double the dose. Lason. Hindi ito bitamina, hindi ito gamot. Ito ay isang bagay na unti-unting pumapatay sa binata. At ang nag-uutos, ang sarili niyang ina. Ang takot ay bumalot sa kanya, pero mas malakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang pangamba para kay Lucas. At ang galit. Galit para kay Doña Elvira. At galit sa kanyang sarili dahil sa matagal na siyang nagbulag-bulagan. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Doña Elvira ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Board meeting. Kailangan siyang maging kalmado. Isang board meeting sa isang linggo. Ibig sabihin, wala na silang gaanong oras. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, maaga pa, nagbihis si Aling Flor. Lihim siyang lumabas ng hasyenda, nagmamadaling naglakad sa kalsadang sementado na nag-uugnay sa maliit na baryo at sa malaking mansyon. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa bilis ng kanyang lakad. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding kaba. Kailangan niyang makita si Nena. Pagdating niya sa maliit na bahay ng mga Pascual, naabutan niya si Nena na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Ang mukha nito ay payat at ang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Pero ang bawat kilos ay may pamilyar na kalinga. "Nena, anak," tawag ni Aling Flor, halos hingalin. Nagulat si Nena. "Aling Flor, anong ginagawa niyo rito? May nangyari po ba kay Sir Lucas?" Pumasok sila sa loob. Umupo si Aling Flor. Kinakapos sa hininga. "Nena, kailangan mong marinig ito," sabi ni Aling Flor. Ang boses ay halos pabulong. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagmamasid niya sa nurse, ang pagsubok niya sa bitamina, at ang huling usapan ni Doña Elvira sa telepono, ang utos na i-double the dose, at ang tungkol sa nalalapit na board meeting. Ang bawat salita ni Aling Flor ay parang matutulis na tinik na tumutusok sa puso ni Nena. Nanginginig ang kanyang mga kamay, lason, sedative. Kinokontrol ni Doña Elvira si Lucas. "Kailangan nating kumuha ng pruweba, Nena," sabi ni Aling Flor. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating ipatest ang gamot." "Paano po? Mahirap kumuha ng gamot na yan. Laging bantay ang nurse." Tanong ni Nena. Ang isip ay gumagana na ng mabilis. Ang board meeting, sabi ni Doña Elvira, sa isang linggo. Bulong ni Aling Flor. Doon niya ipapapirma kay Lucas ang kung anong dokumento. Baka kailangan niyang umalis. Kung may pagkakataon tayo, yun na yun. Nag-isip si Nena. Ang panganib ay malaki. Ang pagpasok sa hasyenda ng palihim ay maaaring ikapahamak niya. Pero ang buhay ni Lucas ang nakasalalay. "Kukuha ako ng sample," deklara ni Nena. Ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng takot ay napalitan ng isang misyon. "Aling Flor, kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan natin ng distraction." Nagkatinginan silang dalawa. Ang dalawang babae, ang isa ay matanda na, ang isa ay bata pa. Mula sa magkaibang henerasyon, pero pinag-isa ng iisang layunin. Maya-maya, sa maliit na altar sa sulok ng bahay, lumuhod sina Nena at Aling Flor. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Tahimik silang nagdasal. Nagdasal sila para sa gabay, para sa lakas, at para sa hustisya. Ang mga kandila ay dahan-dahang nagliliwanag, tinatanglawan ang kanilang mga mukha na puno ng pag-asa at pananampalataya. "Lord, gabayan niyo po kami," bulong ni Nena. "Para po kay Lucas, para sa katotohanan." Kinabukasan ng gabi, ang hasyenda ay tahimik na. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Sa kusina,
Abala si Aling Flor. Aksidente niyang napatumba ang isang tumpok ng mga lata. Gumawa ng malakas na ingay. Agad na nagmadali ang mga guwardiya patungo doon. Ito na. Palihim na gumapang si Nena sa likod ng malalaking halaman. Patungo sa pinto sa likod bahay na laging may maliit na siwang. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang pasilyo ay madilim. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Naririnig niya ang kanyang sariling tibok ng puso. Unti-unti, papalapit siya sa silid ni Lucas. Kalahati na lang ang layo niya. Mabilis niyang nilapitan ang pinto. Mahina niyang inikot ang doorknob. Biglang bumukas ang pinto. At sa loob, nakatayo ang personal nurse ni Lucas. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso kay Nena. Naghihintay. Ang mga mata ng nurse ay hindi nagpakita ng gulat, kundi ng isang bagay na mas malalim. Pagod at takot. Nakatitig silang dalawa. Ang ingay ng paghaharutan ng mga gwardya mula sa kusina ay bahagya ng naririnig. Ang mundo ay tila huminto. Akala ni Nena ay tapos na ang lahat. Akala niya ay mahuhuli na siya. Pero sa halip na sumigaw o manawagan ng tulong, dahan-dahan lamang iginilid ng nurse ang kanyang katawan. Binigyan si Nena ng daan. At pagkatapos, isang bote ang inilabas mula sa bulsa ng nurse. Isang maliit, walang label na bote na may lamang puting tableta. Ang mismong bitamina ni Lucas. Inabot niya ito kay Nena. Nagulat si Nena. Hindi siya makapagsalita. Hindi ko na po kaya. Mahinang bulong ng nurse. Ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naglulunoy sa luha. Nurse po ako. Ang trabaho ko ay magpagaling. Hindi manakit. Inamin na niya. Inamin niyang siya ang nagpadala ng litrato sa blogger sa utos ni Doña Elvira. Pero hindi ko po inakalang hahantong sa ganito, sabi niya. Hindi ko po inakalang lalasunin niya ang sarili niyang anak. Ibinigay niya kay Nena ang lahat. Ang bote, isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalan ng doktor na nagre-reseta at isang papel na may listahan ng mga dosages. Ang bawat pahina ay isang ebidensya ng pagtataksil ng isang ina. Mag-ingat po kayo, sabi ng nurse. Malakas po si Doña Elvira, hindi siya titigil. Kinuha ni Nena ang mga ebidensya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para itong isang panaginip, isang kakampi na hindi niya inaasahan, isang tao na sawang-sawa na sa kasinungalingan. Salamat po, ang tanging nasabi ni Nena. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, dahan-dahan ang pagtakbo, ang puso ay nag-uumapaw sa halo-halong ginhawa at pangamba. Ang bawat hakbang ay papalapit sa katotohanan. Agad siyang dumiretso sa bayan, sa nag-iisang private clinic doon. Sa kabila ng gabing-gabi na, pinilit niyang kausapin ang doktor. Pagkatingin ng doktor sa bote, agad itong napakunot noo. Sinuri niya ang mga tableta, inamoy, at pagkatapos ay tiningnan ang reseta. Miss Pascual, simula ng doktor, ang boses ay seryoso. Kailangan ko itong ipalaboratorio, pero sa tingin ko, hindi ito bitamina. Mabilis na gumana ang isip ni Nena. Ano po ang ibig niyang sabihin? Ito ay isang malakas na uri ng sedative, isang pampakalma. Paliwanag ng doktor. Sa mababang dosage, magagamit ito para sa mga may anxiety. Pero, sa mataas na dosage, at sa prolonged use, ito ay lason. Para itong isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Lason. Ang bawat detalye ay bumalik sa kanyang isip. Ang pagkaputla ni Lucas, ang kanyang pagkahilo, ang kanyang kawalan ng buhay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gamot. Dahil sa lason. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang paglason, kundi ang dahilan. Ang board meeting, ang pagpipilit na pirmahan ang mga dokumento. Ang kagustuhan ni Doña Elvira na kontrolin si Lucas. Ang lahat
ay nakatali sa kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Nena ang maliit na bote sa kanyang kamay. Hindi lang ito isang gamot. Ito ay isang sandata. Kailangan niyang kumilos. Ngayon, ang araw ng board meeting. Ang hacienda ay puno ng tao. Mga abogado, mga miyembro ng board, lahat ay naghihintay. Ang tensyon sa hangin ay mas mabigat kaysa karaniwan. Nasa loob, si Doña Elvira at Lucas sa library kung saan gaganapin ang meeting. Si Lucas, sa kabila ng sedative, ay bahagyang nagising. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, pero may kaunting pagtutol sa kanyang mukha. Pinipilit siya ni Doña Elvira na pirmahan ang ilang dokumento. Lucas, anak, pirmahan mo na ito. Para sa kumpanya. Para sa atin. Pakiusap ni Doña Elvira, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagmamadali. Ngunit nag-aalangan si Lucas. Pakiramdam niya ay may mali. May mga bahagi ng kanyang isip na nanlaban, sinusubukang gumising. Sa labas ng silid-aklatan, si Nena ay lumakad patungo rito, kasama si Don Miguel. Tahimik ang matanda, pero ang kanyang mga mata ay seryoso. Naikwento na ni Nena ang lahat. Ang ebidensya ay nasa kanya. Binuksan ni Nena ang pinto ng library. Ang lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Nena! Anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Doña Elvira. At ikaw, Papa, anong ibig sabihin nito? Lumakad si Nena patungo sa mesa. Direktang nakaharap si Doña Elvira. Sa kanyang kamay, hawak niya ang resulta ng laboratorio at ang walang label na bote ng gamot. Doña Elvira, simula ni Nena. Ang boses ay matatag. Hindi po bitamina ang ibinibigay niyo kay Sir Lucas. Nagulantang ang lahat. Nagkagulo ang mga abogado. Anong pinagsasabi mo, babae? Sigaw ni Doña Elvira, tumayo mula sa kanyang upuan. Nilalason mo ang isip ng papa at anak ko. Guard! Ngunit walang gwardiyang lumapit. Lahat ay naghihintay ng utos mula kay Don Miguel. At si Don Miguel ay tahimik lang. Pinacheck ko po ito sa doktor. Patuloy ni Nena, inilapag ang mga papeles sa mesa. Ito ay isang uri ng sedative. Sa mataas na dosis at sa tagal na paggamit, ito po ay lason. Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa loob ng silid. Namutla si Doña Elvira. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Naghahanap siya ng paraan para makatakas. Ngayon, si Lucas naman ang nagsimulang gumising. Ang mga salitang lason at sedative ay parang mga martilyo na gumigising sa kanyang diwa. Ang kanyang isip ay dahan-dahang luminaw. Tumingin siya sa mga dokumento na pinipilit sa kanya na pirmahan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya ang kasakiman. Nakakita niya ang pagtataksil. Hindi nagsalita si Lucas. Kinuha lang niya ang pluma, ang kamay ay nanginginig. Ang lahat ay akala niya ay pipirmahan na niya ang mga dokumento. Ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan niyang isinulat sa gilid ng papel ang isang salita. Isang salitang bumasag sa puso ni Doña Elvira. Bakit? Itinulak niya ang papel sa harap ng kanyang ina. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkadismaya. Ang pagkatalo ni Doña Elvira ay kumalat sa kanyang mukha. Wala siyang masabi. Walang depensa. Lahat ng kapangyarihan niya ay naglaho na. Ang kanyang sariling anak ang naghatol sa kanya. Tumayo si Don Miguel. Ang kanyang tingin ay matalim. Direkta sa kanyang anak na babae. Walang awa. Elvira, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pinal na desisyon. Umalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira. Papa? Hindi, anak. Wala ka ng anak at ama simula ngayon, deklara ni Don Miguel. Ginawa mo ang isang bagay na hindi ko kailanman mapapatawad, ang sarili mong anak. Lason! Ang bawat salita ay isang talim na tumusok sa puso ni Doña Elvira. Hindi siya nakasagot. Tulad ng isang basag na manika, umalis si Doña Elvira sa silid
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kahihiyan. At sa kanyang likuran, ang pinto ng library ay dahan-dahang nagsara, tinatakpan ng bawat tunog ng kanyang pag-alis. Ang hasyenda ay huminga. Pagkatapos ng kaguluhan, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa buong pamamahay. Ang mga bintana ay nakabukas na muli. Ang sariwang hangin ay pumasok, nagdala ng bagong simula. Ang tunay na paggaling ni Lucas ay nagsimula sa araw na yon. Hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Sa tulong ni Nena, unti-unti siyang bumalik sa dati. Naglalakad na siya sa hardin, hindi na nakasakay sa wheelchair. Minsan, nakikita siyang nakaupo sa damuhan, idinidikit ang kanyang tenga sa lupa at ngumingiti. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas malalim at matatag. Hindi na ito isang lihim na pag-iibigan. Ito ay isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Isang hapon, habang nagdidilig si Nena ng mga orkidyas, nilapitan siya ni Don Miguel. Ang matanda ay tila mas lumiit na at ang bigat ng mundo ay nakita sa kanyang mga balikat. Nena, iha. Simula niya, ang boses ay mababa. Gusto kong humingi ng tawad. Nagulat si Nena. Para po saan, Don Miguel? Para sa lahat. Para sa pagiging bulag ko. Para sa pagbibigay ko ng labis na kapangyarihan sa anak ko. At para sa pagpapahirap sa inyo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa matanda. May mga pagkakamali ako noon. Sa buhay ko, may isang babae akong minahal, pero hindi ko ipinaglaban dahil sa pangalan at sa kayamanan. Tumingin siya sa malayo, sa mga burol ng bukid nun. Ang kasaysayan ay umulit, pero ngayon, kakaiba. Dahil ipinaglaban mo ang apo ko, at ipinaglaban kayo ng apo ko. Humarap siya kay Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Salamat, Nena. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw ang nagligtas sa pamilya namin sa paraang hindi ko inakala. Ngumiti si Nena. Wala po iyon, Don Miguel. Ang mahalaga po, magaling na si Lucas. Maya-maya, lumapit si Lucas. May dalang maliit na punla ng mangga. Lolo, sabi niya, tatanim po kami ng puno ni Nena. Ang tatlong henerasyon ay magkasama sa ilalim ng araw. Si Don Miguel, Lucas at Nena. Sa isang maliit na bakanteng lupa sa hardin, magkasamang naghukay sina Nena at Lucas. Maingat nilang inilagay ang punla. Pagkatapos, magkahawak kamay nilang tinakpan ng lupa. Simbolo ng kanilang bagong simula. Isang simula na nakaugat sa lupa, sa pag-ibig at sa katotohanan. Ngunit may isang tanong na nanatili sa isip ni Nena. Lucas? Tanong niya. Habang magkasama silang naglalakad, ano na ang nangyari sa mama mo? Bumuntong hininga si Lucas. Umalis siya. Wala akong balita. Ayaw na rin ni Lolo na pag-usapan. May kirot sa boses niya. Sa kabila ng lahat, ina niya pa rin si Doña Elvira. Ang pagtataksil ay masakit. Ang pagpapatawad ay malayo pa. Kinabukasan, isang envelope na may selyo ng Maynila ang dumating sa hasyenda. Inabot ito ni Aling Flor kay Lucas. Sir Lucas, may sulat po kayo, sabi niya. Binuksan ni Lucas. Sa loob, isang formal na liham mula sa mga abogado ng Alvarado Group of Companies. Gusto ka raw po kausapin ng Board of Directors, Sir Lucas, sabi ni Aling Flor. Sumusulyap sa liham. Tungkol po sa mana niyo. Nagkatinginan sina Nena at Lucas. Ang mana. Ang kinabukasan na kailan may hindi pinili ni Lucas. Isang panibagong pagsubok ang naghihintay sa kanila. Ang biyahe papuntang Maynila ay iba para kay Lucas. Dati, ang bawat pagbabalik sa syudad ay puno ng bigat, ng takot. Ngayon, may katabi siyang sandalan, si Nena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Kakayanin mo yan, Lucas. Bulong ni Nena. Naramdaman ng kaba sa binata. Ngumiti si Lucas. Kasama ka naman. Pagdating nila sa mataas na building ng Alvarado Group of Companies, ang lahat ay pamilyar.
ang matatayog na gusali, ang mga taong abala, nakasuot ng pormal. Pero ngayon, kakaiba ang pakiramdam niya. Hindi na siya alipin, siya ay malaya. Sa boardroom, naghihintay ang mga miyembro ng board, matatandang lalaki at babae, mayayaman at makapangyarihan. At sa gitna nila, ang abogado ng pamilya. Lucas, bati ng abogado, ang boses ay formal. Gusto ka naming kausapin tungkol sa iyong mana. Alam naming nasa mabigat kang kalagayan, kaya naiintindihan namin kung gusto mong ipagkatiwala ang pamamahala sa iba. Alam ni Lucas ang ibig sabihin niyan. Gusto nilang tuluyan na siyang tanggalin sa larawan. Ang pagiging sakit-sakitin niya ay naging dahilan para questionin ang kanyang kakayahan. Tumingin si Lucas sa mga mukha sa paligid niya. Mga mukha na nagpakulong sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili. Salamat po. Simula ni Lucas, ang boses ay matatag at malinaw. Hindi na siya ang Lucas na duwag. Ngunit may sarili akong desisyon. Nagulat ang lahat. Hindi ko po tatanggapin ang posisyon bilang CEO ng Alvarado Group, deklara ni Lucas. Bumulong-bulungan ang mga miyembro ng board. Pero Lucas, ang mana mo. Tumingin si Lucas kay Nena na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, nagbibigay lakas. Hindi po ako ganoon kasakit para hindi makapag-isip at hindi ko po kayo bibigyan ng pagkakataon para muli akong gamitin, sabi niya. Ang tingin ay matalim. Ang Alvarado Group ay mananatiling sa pamilya. I will entrust it to my cousin Marco, who is more than capable. Ngunit may kondisyon. Muling nagulantang ang lahat. Gusto ko pong magtatag ng isang foundation, sabi ni Lucas. Ang Alvarado Foundation. Ang misyon nito ay tulungan ang mga komunidad tulad ng Bukidnon gamit ang sustainable architecture at ecological practices. Gusto kong maglaan ng malaking porsyento ng pondo ng kumpanya para rito. At ito ang magiging prioridad ko. Isang makapangyarihang desisyon, ang pagtalikod sa kayamanan at kapangyarihan kapalit ng isang buhay na may kahulugan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran. Isang kahibangan. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay payat at ang mga mata ay walang bakas ng kapangyarihan, tanging kalungkutan. Lucas, anak, huwag mong gawin yan. Pakiusap niya, ang boses ay desperado. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Ang pangalan natin. Tumingin si Lucas sa kanyang ina. Walang galit, walang poot, tanging sakit at awa. Mama, sabi ni Lucas, ang boses ay malungkot. Napakalaki ng naging kapalit ng pangalan at kayamanan na pinaglalaban mo, ang buhay ko. Hindi na nagsalita si Doña Elvira. Yumuko lang siya. Ang pagbagsak ng isang reyna, ang kapangyarihan niya ay tuluyang nawala. Pagkatapos ng board meeting, habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Lucas ang kamay ni Nena na humigpit. Lucas, okay lang ako, Nena. Sabi ni Lucas, ngumiti. Masaya ako. Ngunit may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Bago umalis sa Maynila, sinabi ni Lucas kay Nena, kailangan ko siyang puntahan. Dinala siya ni Nena sa isang condominium unit, isang maliit na lugar, malayo sa karangyaan ng dati nilang pamumuhay. Doon na nakatira si Doña Elvira. Kumatok si Lucas. Dahan-dahan bumukas ang pinto. Nandoon si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay tumanda na ng husto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit at kapangyarihan, ay ngayon ay puno ng pagod at kalungkutan. Magkakatitigan silang mag-ina, walang nagsalita. Tanging ang bigat ng nakaraan ang bumalot sa kanila. Makalipas ang ilang taon, ang Bukidnon ay mas lalo pang gumanda. Hindi na lamang ito isang probinsya. Ito na ngayon ang tahanan ng hangin at lupa, Wellness Center. Isang sentro na pinagsasama ang modernong siyensya at tradisyonal na kaalaman ni Nena. Ang bawat gusali,
ay gawa sa lokal na materyales. Ang bawat sulok ay dinisenyo para ipagdiwang ang kapayapaan ng kalikasan. Si Nena at Lucas ay magkasama sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay naging pundasyon ng lahat ng kanilang ginawa. Si Nena ay naging kilala bilang ang babaeng may gintong kamay na hindi lamang gumagaling sa sakit ng katawan, kundi pati na rin sa sugat ng kaluluwa. Si Lucas naman ay naging isang visionary, isang dating heredero na pinili ang lupa kaysa sa ginto. Sa isang maaliwalas na umaga, naglalakad sila sa hardin ng wellness center. May kasama silang 2 bata, isang babae at isang lalaki, na tumatakbo sa damuhan, malaya at masaya. Mga anak nila. Mama, Papa, tingnan niyo po yung paru-paro. Sigaw ng kanilang anak na babae. Pinagmasdan sila ni Nena at Lucas. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Ang bawat sandali ay isang patunay na tama ang kanilang desisyon. Isang araw, may dumating na bisita. Isang matandang babae, ang buhok ay may uban na at ang mga balikat ay bahagyang kuba. Si Doña Elvira. Hindi na siya ang Doña Elvira na puno ng galit at kapangyarihan. Tila tinangay na ng panahon ang lahat ng pait sa kanyang mukha at ang natira ay isang anyo ng pagod at pagsisisi. Lumapit siya kay Lucas at pagkatapos ay kay Nena. Walang masyadong salita, tanging isang tingin. At sa tingin na yon, nakita ni Nena ang pamilyar na hiya. Pero may kasamang pagtanggap. Hindi pa sila lubos na nagkakabati. Hindi ito ang tipo ng kwento kung saan ang lahat ay magiging perpekto. Ang mga sugat ay mahirap hilumin, lalo na ang mga sugat ng pamilya. Ngunit meron ng pagtanggap, isang unti-unting pagpapatawad na nagsisimula. Si Doña Elvira ay dumadalaw na ngayon paminsan-minsan, tahimik na nakikipaglaro sa kanyang mga apo, na para bang sinusubukan niyang bumawi sa mga nawalang taon. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Nena at Lucas sa veranda ng kanilang munting bahay. Tanaw ang mga burol na kulay kahel sa sikat ng araw. Magkahawak ang kanilang mga kamay. "Masaya ka ba, Lucas?" tanong ni Nena. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng asawa. "Masaya ako, Nena," sagot ni Lucas. "Dito, pakiramdam ko, buhay ako. At ito ay dahil sa'yo."